Hindi ba tayo pag nagpalaisdaan, mag-ani? Pagka-ani, kailangan i-check mo rin uli, patutuyuin yung lupa. I-check mo yung mga gate valve, i-repair mo kung tapos papantayin. Baka yung iyong gilid ng, kung lalo na kung dug out lang, hinukay lang, walang semento, naukab na pala. Parang yung nangyari sa akin sa anong lugar yun? Sakop ng sa may tabi ng Dagupan. Ano naman ba yun? Anong bayan yun? Katabi ng Dagupan City. Binmalay. Binmalay. Nag-i-inspection ako ng fish pond nung isang distributor ng Victory Global. Okay. Kahit kalalagay, malapit ng mag-ani. Okay. So, nandun ako sa ibabaw nung may lupa. Yan. So, yung lupa na yun, ganito yung itsura ng fish pond. Ito, di ba? Ganyan dapat ang fish pond. So, nandito ako sa ibabaw ng lupa. Nandito ako nakatayo. Yan. Diyan ako nakatayo. Hindi ko alam. Ganun na pala ang itsura nung ilalim nung naukab na pala. Kasi hindi nag-repair yung farmer. Oo. Ayan. So, anong ginawa ko? Kinagat ng langgam yung pako. Anong gagawin mo? Naku, laglag ako sa loob. Basa cellphone, basa lahat. Kasi ito, natibag, laglag. Laglag. O, doon namin naintindihan na dahil nagalaw yung tubig, nauukab yung lupa. Dapat yan nire-repair tuwing mag-aani ka. Opo. So, ang ginagawa natin, bago maglagay ng isda, okay, day 1 hanggang day 7, yan, patutuyuin mo yung fish pond. Pagkakaroon ka ng pan drying. Yan. Ano pa ang gagawin mo? Yan. Magkakaroon ka ng tinatawag na leveling. Aayusin mo. Kailangan magkakaroon ka ng repair. I-repair mo yung gate, i-repair mo baka yung mga net, punit-punit na. Baka yung kumpra yung alaga mo, ay baka lumusot na rin doon sa fingerlings na hindi pa naman dapat. So, magre-repair ka ng fish pond mo sa loob ng 1 hanggang 7 araw pagkatapos mag-ani. Okay. Yan. Tapos, siyempre, yung gagawin mo, magkakaroon ka ng soil sealing. Aba, hindi. Siyempre, naukap na yung dadagdagan mo, aayusin mo, lalagyan mo ng kawayan para hindi matibag. Yan yung ginawa. Okay. So, day 2, ayan na yan. Magkakaroon ka na ng tinatawag na training pala ito, training. Kasi sa day 2, magdadryan ka na. Patutuyuin mo yung yan. Sa day 2 hanggang 7. Yan. Di ba day 1 to 7? Ganun pa rin, day 2 to 7. Continuation. Okay. Tapos, sa day 2 pa rin, yung screen.
O mag-i-screening ka pa rin, ayusin mo yung screen. Kasabay pa rin sa day 2, ang gagawin mo ay mag-a-apply ka ng full harvest microbial inoculant. Ang application ng full harvest microbial inoculant ay nakabase kung ito ay fresh water or brackish salt water. Okay. Pag fresh water, ang gagawin mo sa 200 liters ng full harvest microbial inoculant, ay 1 kilo ng full harvest microbial inoculant sa 1 drum na tubig. Pag ang kwan mo ay brackish, 5 kilo ng full harvest microbial inoculant per drum of water. Paalala po, huwag lalagyan ng asukal ang i-apply sa tubig. Ibig sabihin, sa fish pan, walang asukal na ihahalo. Walang molasses na ihahalo. Kasi magkakasakit ang isda. Mag-a-attract pa siya ng ibang fungus and virus and other bacteria. Yun na lang, microbial inoculant. Papanisin mo rin ng 10 to 12 hours bago mo i-apply, spray. Pag ito ay nagre-repair pa, tuyo pa, pwede kang maglagay dito ng 1 gallon vinegar. Yan. 1 gallon vinegar. Pwede mong gawin yan. Okay. Day 2. Yan. Ano pong purpose ng vinegar, sir, sa ano? Para po, para sa pest control, pest predator control. Tapos pagdating ng day 7, lalagyan mo ng tubig, yung gilid, hanggang washing ang tawag doon. Parang pinisprayan mo, magwawashing ka, huhugasan mo. Okay, then hayaan mo rin uling matuyo. Okay, pagdating ng day 8, dito ka ngayon magpapasok ng tubig. At ang tubig ay water intake 5 centimeter deep. Yan. 2 pulgada ang lalim ng tubig na ilalagay mo. Day 8. Okay. Tapos hahayaan mo siyang matuyo. Yan. Simula sa day 8 hanggang day 17, hayaan mo siya na magkaroon ng tinatawag na evaporation. Pagdating ng day 17, yan, full harvest microbial inoculant application uli. 1 kilo or 5 kilo. Pag brackish, yung may maalat, 5 kilo, 1 drum na tubig. Pag fresh water, 1 kilo, 1 drum na tubig. Walang suka na. Pero may suka pa rin. Okay. Pagdating ng day 18, lalagyan mo na ng tubig 10 cm. Day 25, 15 cm na ang taas ng tubig. Pag day 30 na, maglagay ka uli ng full harvest microbial inoculant. Wala na po yung suka. Pwede mong gawin 200 kilos ng darak
hahaluan mo ng 1 kilong microbial inoculant pag fresh water. O 200 kilos ng darang, 5 kilong microbial inoculant pag brackish or salt water. Ayan, sa day 30. Pagdating ng day 32, 20 cm na ang tubig. Day 35, ay 39 pala. Ito ay 25 cm na. Day 45, 30 cm na. Yan. Pagdating ng day 46, maglalagay ka na ng isda. Then araw-araw maglalagay ka ng 2 pulgada ng tubig hanggang umabot ng 100 cm. Maximum po yung 100 cm. Bagamat ang taas ng fish pond ay 1.5 meters. Pero ang tubig, maximum 100 cm lang ang lalim. O, yan yung okay? Yan yung ginagawa pag maglagay uli ng panibagong isda sa rearing pond.